Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV, mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa! Ngayong tanghali sa Balitang Pambansa, Agriculture Secretary Chu Laurel kinumpirmang magdideklara ng food security emergency sa February 4. 29 pesos na kada kilo ng bigas sa ilalim ng Rice for All program. Mabibili na rin sa isang sikat na grocery center. Murang bigas, mas ilalapit sa mamamayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naniniwalang parte ng destabilization plot ang mga nag-file ng kaso laban sa 2025 national budget. Trabaho para sa bagong Pilipinas, umarangkada ngayong araw. Higit 6,000 job vacancies, alok sa job fair. Ekonomiya ng Pilipinas, inaasahang magtutuloy-tuloy ang paglago ngayong taon ayon sa Finance Department. Pagpapababa ng inflation at pagpapatupad ng Create More program, tututukan. At 5 Chinese na nahuli dahil sa umano'y pang-espiya, graduates din ng University ng People's Liberation Army ng China ayon sa NBI. Una sa ating mga balita, patuloy ang ginagawang akbang ng pamahalaan upang mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. At para talakayin yan, makakausap natin sa telepono si Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Magandang tanghali po, Asik de Mesa. Si Alan Francisco po ito, kasama si Princess Jordan. Unang tanong, Asik de Mesa, I understand sa ambush interview kanina kay Secretary Chu, sinabi niyang February 4, Martes yan, idideklara possibly itong National Food Emergency. Can you say further about that, Asek? Yes, magandang tanghali Alan at kay Princess. Natanggap nga natin formally kahapon yung resolution galing sa National Price Coordinating Council na nagre-rekomenda sa Department of Agriculture para sa deklarasyon ng Food Security Emergency. At inaasahan nga ay na rin sa ating kalihim Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na in 2 to 3 days na review natin by Tuesday, February 4 ay madedeklara na ang food security emergency. Asek, pakipaliwanag nga po itong importansya, itong possible declaration ng National Food Emergency. Ano yung magiging epekto nito lalo na sa ating mga kababayan? Ayon na rin sa adhikain ng ating Pangulo at sa paggabay niya ay kailangan talaga na pababain yung presyo ng ating mga pagkain, pangunahin itong ating bigas. At nakita natin na marami ng inisyatibo ang ating pamahalaan pero nananatiling mataas ang presyo ng bigas. Kaya naman ayon na rin sa pag-aaral ng National Price Coordinating Council, kailangan talagang ibaba. Sa pamamagitan ng deklarasyon ng Food Security Emergency ay magkakaroon tayo ng access sa murang bigas mula sa National Food Authority. Sa ngayon ay meron tayong 300,000 metric tons na naka-stock sa ating warehouses at importante na mailabas ito para makapamili uli ang National Food Authority. Ngayong parating na anihan na, ngayong Febrero hanggang Marso hanggang Abril. At itong bigas na ito, pag nakapasok ito sa merkado, ito ay magkakahalaga lamang ng 38 pesos kada kilo. Maganda ang quality at sisiguraduhin ito na makakatulong na maibaba ang presyo ng bigas sa ating mga pamilihan. Asek, may agam-agam ang ilang grupo hinggil sa posibleng pagbuhos nitong NFA rice sa mga palengke. Paano po binabalanse ng departamento ninyo yung kapakanan ng mga local farmer at consumer? Tama yun. At para sa ating mga magsasaka, una nga pag na-release itong unload, itong bigas ng NFA, ay makakapamili. Importante yon na makapamili ang NFA kasi ang NFA ang pangunahing ahensya natin na nagtatakda ng presyo. Namimili ang NFA ng palay
yung dry and clean at 23 pesos at yung sa sariwa naman hanggang 18-19 pesos per kilo. So importante para sa ating mga magsasaka yung ganitong presyo para lalo silang maengganyo na magtanim ng palay. Para naman sa ating mga consumers, inaasahan natin na makakatulong ito para mas lalong bumaba ang presyo ng bigas sa ating mga palengke at madagdagan yung purchasing power ng ating mga kababayan. Asik, I understand, bukod sa mga palengke, yung mga bigas na yan ay inaasahang ititinda sa mga kadiwa stores. Ang tanong po ngayon, sapat ba yung mga ibinebentang murang bigas na yan sa mga kadiwa sites at sa mga palengke? Bukod dito sa National Food Authority, katuwang din natin ang FTI, yung Food Terminal Incorporated, na namamahala doon sa ating kadiwa ng Pangulo na sa ngayon ay nasa mga pamilihan na rin at nakipagpulong na rin actually ang ating kagawaran sa pamumuno ni Secretary Chu Laurel at sa mga Metro Manila mayors na maging available din sa more than 150 na private at public market sa buong Metro Manila at after nga nito ay magiging available din ito sa buong bansa rin. Asek, mensahe na lang po ninyo sa ating mga kababayan, lalo't sa February 4 ay inaasahan na nga itong pagdeklara ng National Food Emergency sa presyo po ng bigas. Go ahead po. Yes, maraming salamat ulit sa pagkakataon at makakaasa po kayo mula po sa kagawaran ng pagsasaka at sa paggabay ng ating Pangulo na ang ating pong kapakanan ng ating mga magsasaka at ang ating mga consumers ay mananatili po na pangunahing agenda ng ating kagawaran, lalong na po pataasin ang produksyon at pagandahin po yung ating kita ng mga magsasaka, ganon din po yung kapakanan ng ating mga consumers. Magandang tanghali po at maraming salamat. So with that, maraming salamat DA Assistant Secretary Arnel De Mesa. Samantala, maaari nang makabili ng mas murang bigas sa Mary Mart sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo Program ng Pamahalaan. Kasunod ito ng paglagda ng kasunduan sa pagitan ng Department of Agriculture at Mary Mart Grocery Centers Incorporated. Kabilang sa mga murang bigas na ibebenta sa Mary Groceries, ang RFA 5 o 45 pesos na 5% broken rice, RFA 25 o 38 pesos na 25% broken rice, sulit rice na 36 pesos at 29 pesos naman na aging but good quality rice stocks ng National Food Authority. Ayon kay Agriculture Secretary Chu Laurel Jr., target nilang simulan ang pagpapadala ng supply sa naturang supermarket sa unang 2 linggo ng Pebrero. Bukod sa RFA options at P29, maglulunsad din ang Mary Groceries ng sarili nitong 29 pesos na halaga ng well-milled rice para sa mga consumers bukas. Una nang pinalawak ng DA ang pagbebenta ng mas murang bigas sa mga pampublikong palengke, MRT at LRT stations sa Metro Manila. Inaasahang magtutuloy-tuloy ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon ayon sa Department of Finance. Pagpapababa ng inflation at pagpapatupad ng Create More program, tututukan si Joshua Garcia ng PTV sa Balitang Pambansa. Nananatiling matagumpay ang ekonomiya ng Pilipinas base sa naitala nitong economic growth nitong nakaraang taon habang inaasahan mas lalago pa ang ekonomiya para sa taon 2025. Ito ang kinumpirma ng Department of Budget and Management at Department of Finance. Ayon kay DBM Secretary Amenah Pangandaman, bagamat mas mataas ang 6.0 to 6.5% na target sa naitalang 5.6% GDP growth ng Pilipinas sa ika-4 na quarter ng 2024, kabilang pa rin ang bansa sa pinakamabilis na lumalagong ekonomiya sa Asia-Pacific regions. Dagdag ni Pangandaman, sa kabila ng mga matinding bagyo na naranasan noong 2024, nakatulong din ang Build Better More program at epektibong paggastos ng gobyerno, lalo na sa sektor ng infrastruktura, habang tinututukan din ng gobyerno ang pagpapatupad ng mga estratehiya alinsunod sa 8-point Socio-Economic Agenda at Philippine Development Plan 2023-2028 para mapanatili ang paglago ng ekonomiya. Ayon naman kay Finance Secretary Ralph Recto, sa kabila ng mga naranasang kalamidad, geopolitical tensions at pagbaba sa global demand nitong nakaraang taon, positibo sila sa magiging takbo ng ekonomiya ngayong 2025, kasabay ng mababang inflation rate at ang pagsasakatuparan ng Create More, kung saan inaasahan na mas maraming global investment na papasok sa bansa
tulad ng mga nahikayat ng mga mamumuhunan sa idinaos na World Economic Forum kamakailan. Samantala, target din ng pamahalaan na lumikha ng 3 milyong trabaho hanggang 2028 sa pamamagitan ng mga bagong programa tulad ng Trabaho para sa Bayan at Create More Act, kasabay ng pagtutok sa pagpapalakas ng lokal na negosyo at patuloy na panghihikayat ng mga global investors sa bansa. Mula PTV, Josh Garcia, para sa Balitang Pambansa. Nagpasalamat ang Malacanang sa suportang patuloy na ipinagkaloob ng mga Pilipino sa mga ginagawa ng Marcos Jr. Administration. Pahayag ito ni Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod ng pinakahuling resulta ng SWS survey kung saan 59% ng mga Pilipino ang kontento sa performance ng Administrasyong Marcos Jr. Partikular nga, ikinalugod ni E.S. Bersamin ang magandang pananaw ng publiko sa disaster response ng pamahalaan, basic education, pagtugon sa kahirapan at paglikha ng mga trabaho. Gayon din ang positibong pagtanggap ng mamamayan sa pagsisikap ng administrasyon sa pabahay, food security at pagpapabuti sa transportasyon. Tiniyak naman ni Secretary Bersamin na tuloy lang ang trabaho ng pamahalaan, lalo't ang tunay na sukatan ng public service ay makikita sa pagpapaunlad ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino. Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang blankong item sa 2025 General Appropriations Act. Sa kanyang speech sa 20th National Convention of Lawyers sa Cebu City, binigyang diin ni Pangulong Marcos na dumaan sa masusing pagripaso at pag-aanalisa ang higit 4,000 pahinang 2025 National Budget. Nainiwala naman ng Pangulo na parte ng destabilization plot ang mga nagsampa ng kaso laban sa 2025 National Budget. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. We'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. I've read some of the filing, the complaint. Well, the Solzhen, of course, will be the ones who will argue for the government, and he tells me, Solzhen Maynard tells me that we are on a solid footing in terms of constitutionality. I don't know why they bothered to file that because napakahirap ng kanilang assertion. It clearly doesn't. Well, anyway, it's not for me to make the argument. We'll let the Solzhen make the argument before the Supreme Court, and we're very confident that our case is strong. Bukod sa pagbibigay trabaho para sa 4-piece graduates, sagot na rin ng DSWD ang gastusin nila sa employment requirements. Kaya naman ang kagawaran, inikayat ang mga benepisyaryo na makiisa sa job fair ng pamahalaan. May balitang pambansa si Joy Gabrido ng Radyo Pilipinas. Hindi pababayaan ng pamahalaan ang mga graduate o mga nagtapos na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Yan ang tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kasabay ng isinasagawang job fair para sa kanila ng pamahalaan. Sa katunayan, sanibpuwersa ang mga ahensya sa pangunguna ng DSWD at Department of Labor and Employment para mapaunlad pa ang kanilang pamumuhay. Ito ay dahil one-stop shop yung gagawin dyan na jobs fair. Na kung saan itong mga 4-piece beneficiaries natin na mag-graduate o mag-exit na from the program will be assisted nang sa gayon sila po ay makakuha ng maayos na trabaho. At para mapadali ang paghahanap nila ng trabaho, magbibigay ang DSWD ng tulong pinansyal para sa mga 4-piece graduate na makikibahagi sa job fair. 3,000 piso ang ipagkakaloob sa kanila ng pamahalaan para magamit sa pagkuha ng requirements. Pagmamalaki pa ng DSWD, malaki ang naitutulong ng programa sa pag-angat ng pamumuhay ng mga mahihirap nating kababayan. Pagtitiyak ng DSWD, patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan para matugunan ang mga pangangailangan ng mga Pilipino, lalo na sa pagbibigay ng trabaho.
Sunod sa kagustuhan nga o layunin ng ating pong Pangulo na sa bagong Pilipinas, ang bawat isa po ay may trabaho. Kung kaya nga po nakikisa ang DSWD dito sa trabaho sa bagong Pilipinas para mabigyan talaga ng oportunidad ang ating mga may hirap na kababayan. Mula sa PBS Radyo Pilipinas, Joy Camargabrido para sa Balitang Pambansa. Mga Pilipino, importanteng bahagi ng workforce ng Estados Unidos ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bagong immigration policy naman ng Amerika, bubuksan ng Chief Executive sa US Government para mapag-usapan. Si Alvin Balcazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang importansya ng mga manggagawang Pilipino sa workforce ng Estados Unidos. Sa gitna ito ng nauna nang naibalitang hagip ang ilang mga Pinoy sa ipinatutupad ngayong mahigpit na immigration policy ng Amerika sa ilalim ng bagong liderato nito na si US President Donald Trump. Ayon sa punong ekutibo, isa ito sa mga bagay na nais niyang maresolba at kailangan gawa ng paraan. Sabi ni Pangulong Marcos, titingnan niya kung paano posibleng maimpluwensyahan ang bagong patakaran ng Amerika pagdating sa immigration. Sa gitna na din ito ng kanyang plano na makipagkita sa bagong upo at nagbabalik na presidente ng US na si Donald Trump. Nagpauwi na yata ng 100 na Pilipino. So this is something that we have to work through and hopefully resolve. Because the Filipinos in the United States especially have really formed a very important part already of their workforce. Sinabi ng Pangulo na gusto niyang makadaupang palad si President Trump hindi lamang para buksan ang usapin sa bagong polisiya nito hinggil sa immigration. Ayon sa punong ekutibo, marami siyang gustong talakayin sa kanyang US counterpart sa sandaling sila'y magkita at magkausap. Ilan na dito ang may kinalaman sa trade o kalakalan, ganun din naman ang patungkol sa defense and security. I will meet with President Trump because there is much that we need to discuss between the U.S. and the Philippines in terms of the trade, in terms of defense and security. At kasunod ng mga nauna ng ulat na may mga Pinoy na napauwi galing Amerika bunsod ng paghihigpit sa mga illegal immigrants, ipinahayag naman ng Department of Labor and Employment na tutulong sila sa mga tinamaan ng nasabing kampanya. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, makikipagtulungan sila sa Department of Migrant Workers na mayroon namang program para sa mga OFW na uuwi sa bansa sa pamamagitan ng kanilang reintegration program. Ang Department of Labor and Employment ay patuloy na tutulong din sa DMW dahil yan naman lagi ang tagubili ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., complementation, convergence ng mga ginagawa ng iba-ibang departamento. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Balcazar ng Radyo Pilipinas. Nanawagan ang Department of Migrant Workers o DMW sa mga undocumented Filipino sa Estados Unidos na makipagtulungan agad sa Embahada ng Pilipinas doon. Naghigpit kasi ang Estados Unidos ng polisiya para sa mga illegal immigrants sa ilalim ng bagong liderato ni President Donald Trump sa programang Mike Abby Live. Sinabi ni DMW Undersecretary Bernard Ulalia na may opisina sila sa California at Los Angeles na maaring puntahan ng mga Pilipino. Ang dalawang tanggapan nilang ito ay naikipag-ugnayan sa US, kaugnay ng kanilang immigration policy. Sa ngayon, higit sa 20 na ang mga Pilipinong napadeport mula Amerika. Tiniyak naman ni Ulalia na may mga programa sila katuwang ang iba pang ahensya para umalalay sa mga umuuwing Pinoy. Alam po natin na bawat bansa ay may kanya-kanyang regulasyon, kaya po ang dilin po namin palagi dyan, always follow kung ano po yung proseso, always documented, meron po tayong hotline kung ano po yung dapat ninyong gawin. Iwasan po na maging biktima ng mga human traffickers at lalo na yung illegal recruitment kung tawagin po natin. Meron din po tinatawag na third country hire, cross-border na issues po, no? Kayo ay documented tapos lilipat kayo sa isang bansa, patulong sa ganyan tulad ng sa US at kayo po ay magiging undocumented, no? May proseso po tayo, makipag-ugnayan lamang po sa ating migrant workers offices. Handa si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na ibalik ang Typhoon missile system ng Amerika kung titigil na ang China sa pangaharas sa mga Pilipino sa loob ng ating teritoryo.
Ayon sa Pangulo, hindi niya maintindihan kung bakit may mga komento sa paggamit ng Pilipinas ng Typhoon kahit pa may mas malalakas sa sandata ang China. Dagdag niya, handa siyang makipagkasundo sa China na ibabalik na ang missile system kung hindi na gagambalain ng China ang ating mga tropa at mangingisdang Pinoy. We don't make any comments on their missile systems, and their missile systems are 1,000 times more powerful than what we have. So I don't understand. Let's make a deal with China. Stop claiming our territory. Stop harassing our fishermen and let them have a living. Stop ramming our boats. Stop water cannoning our people. Stop firing lasers at us, and stop your aggressive and coercive behavior, and return the Typhoon missiles. Tigil nila yung ginagawa nila, pabalik ko lahat yan. Mas lumayo pa ang China Coast Guard mula sa coastline ng Zambales matapos itaboy ng Philippine Coast Guard. Naitaboy ito sa layong 106 nautical miles. Hindi kinikilala ng China ang 2016 arbitral ruling, pero iginiit ng BRP Teresa Magbanwa sa Radio Challenge na walang legal na basihan ang CCG na magpatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Nilalabag kasi ng China ang Philippine Maritime Zones Act at ang UNCLOS. Binabantayan din ng PCG ang 3 pang barko ng China Coast Guard, kabilang narito ang tinaguriang The Monster Ship na namataan 103 nautical miles mula sa Zambales. Alinsunod sa direktiba ng Pangulo, tinitiyak ng PCG ang pagpigil sa iligal na presensya ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Tiniyak din ng PCG na gagawin nila ang pagbabantay ng mapayapa. Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na ang 5 Chinese nationals na nahuli dahil sa pang-espiya ay graduates ng People's Liberation Army University. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, matapos ang isinagawa nilang covert and surveillance operations kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan, partikular na ang Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Lumabas sa investigasyon na naglagay ang mga nahuling Chinese national ng mga high-resolution solar-powered CCTV camera na nakatutok kung saan dumadaan ang barko ng Pilipinas papunta at pauwi mula sa West Philippine Sea. Nakumpiska rin sa mga ito ang mga high-precision gadgets na mabibili lamang sa China. Bukod pa rito, napag-alaman na matagal nang naninirahan sa Pilipinas ang mga nahuling Chino na nag-espiya kung saan ang ilan sa mga ito ay nakapag-asawa pa ng Pinay. Ayon kay Director Santiago, pasok sa ilalim ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 na non-bailable at may karampatang parusa na life imprisonment. Sa ngayon ay nasa kustodiya ng NBI ang mga nahuling individual habang tinitiyak naman ni Director Santiago na lalo nilang paigtingin katuwang ang AFP ang pagmamanman para matunton kung meron pang ibang nag-espiya sa bansa. I-deny nila saying na sila ay mga turista, tapos yung iba to justify their existence here in the Philippines, nag-asawa na po ng Pilipina. Matatagal na po rin sila dito. Sir, so ano pa ito? Ngayon, Opo, go ahead. Sinasabi nila na hindi sila graduate ng ng People's Liberation Army na University of Science and Technology. But then open source information, i-google mo lang yung pangalan nila, lalabas naman that they are alumni of PLA University. Talagang pinakita po namin yun kahapon sa media. Itinuro ko sa kanila. Pindutin nyo lang itong code na ito, lalabas na dyan lahat. Nakita po ng ating mga kasamahan sa media. Umarangkada ngayong araw ang Trabaho para sa Bagong Pilipinas Job Fair ng Department of Labor and Employment, DOLE. Katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Kasalukuyan itong isinasagawa sa Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Maynila na magtatagal po hanggang alas 5 ng hapon ngayong araw. Alok dito
ang nasa 6,400 job vacancies mula sa mahigit 70 employers. Bukod sa job opportunities, magkakaroon din ng free training at skills demonstration sa mga technical skills tulad ng robotics, barista at bread making sa pangungunayan ng TESDA, habang tutulong din sa pag-asikaso ng requirements ng mga job seeker ang one-stop shop pre-employment and advisory services sa pangunguna ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. United Nations Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator in the Philippines, Gustavo Gonzales, na nag-farewell kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Chief Executive, nagpasalamat sa UN official sa naging tulong na ipinagkaloob sa bansa. Nagbabalik si Alvin Baltazar sa Balitang Pambansa. Bisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si UN Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator in the Philippines, Gustavo Gonzales, sa Malacanang kaninang umaga. Paakay ng pagbisita ng UN official sa Pangulo ang formal na pagpapaalam nito bilang Resident Coordinator at Humanitarian Coordinator ng United Nations sa bansa na nagsimula noong 2020. Sa naging kaswal na pag-uusap ng dalawa ay pinasalamatan una ni Pangulong Marcos si Gustavo sa maraming tulong na ipinagkaloob ng UN sa bansa, lalo na noong panahon ng pandemya. Mahirap, sabi ng Pangulo, na makatawid sa epekto ng pandemya, subalit sa tulong ng UN ay nalampasan ito ng Pilipinas. Sa kanyang panig ay personal din pinasalamatan ng UN Resident Coordinator si Pangulong Marcos. Nauna na din itong pinuri dahil sa pagtataguyod ng kanyang administrasyon sa pagtupad ng Sustainable Development Goals na naglalayong wakasan ang kahirapan, protektahan ang kalikasan at tiyakin ang kapayapaan at kasaganaan ng bansa. Ayon kay Gonzales, mananatiling malapit sa kanyang puso ang Pilipinas na kanyang magiging huling tour of duty, gayong kasabay ng kanyang pag-alis sa bansa ay kanya na din pagre-retiro. Sa loob ng 4 na taon ay pinamunuan ni Gustavo ang mga inisyatiba ng UN sa Pilipinas, kabilang ang mga programa sa pagpapaunlad, humanitarian assistance at pagpapanatili ng kapayapaan. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Samantala, abangan naman po mamaya sa programang Bagong Pilipinas Ngayon ang panayam kay Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Mainit niyang tatalakayin ng iba't ibang usapin at mahalagang issue. Susunod na yan, kaya tutok lang dito sa inyong pambansang TV, ang PTV. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa IBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.